kanina ho, binabanggit ko mga ka-El Pueblo, yung lipunang ginagalawa natin ngayon, sobrang daming negative news. Pero ito hong grupo na kasama natin ngayon, isa ho silang advocacy group na tumutulong para nakakapagtaka medyo hindi ko to matanggap, Mac, no? Sa isang lipunan, sa isang bansa po na tayo ngayon ay nasa 110 million Filipinos, 29 to 30% of the 110 million, that's around 30 million people, ang nagsasabi na nakakaranas sila ng gutom. Pero habang marami ang nagsasabing nakararanas sila ng gutom, marami tayong pagkaing itinatapon. Kasama po natin ngayon sa ating studio live ang operation supervisor po ng isang samahan na tumutulong para wag masayang yung mga pagkaing ayaw na natin o yung tinatawag nating food loss o food waste. At ito'y ibinibigay sa mga tunay na nangangailangan. Siya na ho magpapakilala sa sarili niya, si Ginoong Mac Florendo ng Scholars of Sustenance. Ma'am. Hello, great day everyone. Ako si Mac Florendo, so Operation Supervisor ng SOS or Scholars of Sustenance. Magandang hapon, Sir Ryan at sa mga nakikinig dyan. Para lang sa kaalaman, Mac, ng ating mga kababayang nakikinig at nanonood, ano ba itong SOS at ano ang pinaka-purpose and nature for existence ni itong samahan na ito? Itong Scholars of Sustenance, it's international environmental organization which is founded by Mr. Bo Holmgreen. So ang ginagawa namin mainly is food rescue. So ano ba itong food rescue? So what we do, it's actually a practice, no? It's a concept where we work with different food businesses na merong good quality surplus food. Mga sobra pero pwede pang makonsumo, we rescue them and then i-deliver natin sa mga communities na nangangailangan. So yung mga shelters, simbahan, kulungan, eskwelahan, at yung mga low-income barangay. So ang ginagawa namin, ini-introduce namin yung sistema sa mga food businesses kasi for sure marami din silang mga katanungan dyan kung paano ba talaga nangyayari. Correct. Scholars of Sustenance. Siyempre, doon pa lang, sa pangalan pa lang, tungkol na sa sustansya at pagkain. Himayin ko lang ng konti, Mac, habang nandiyan si Pres Bobe Tacinto at yung mga kababayan natin sa Las Piñas City. Pag sinabi mong nag-food rescue, anong ibig sabihin ito sa mga eat all you can? Kasi marami diyang mga sobrang pagkain, yung mga restaurants, mga hotel. Correct. Alin doon ang kinukuha ninyong pagkain? Ayan, so sa food rescue, nakafocus tayo sa pagkain na pwede pang makonsumo ng ibang Pilipino. So good quality surplus food. So anything na hindi nabenta, hindi pumasa sa quality standards, mag-e-expire na. Sabihin natin, mayroong konting problema sa packaging. Yung iba, dent lang sa lata. Napunit lang yung sticker. Mali yung label. O may konting bugbog sa prutas o sa gulay. Tinatapon yan kasi hindi na siya nabibili sa mata ng customer. Diba? So yun yung nire-rescue natin. Kung gulay yan, pwedeng i-slice yan. Siyempre, yung loob ng packaging, okay pa naman. Correct. Pag sinabing near X, hindi naman yan masamang pagkain. Yung ibang processed food nga, kahit lumampas yan, minsan may 3 months pang lifetime validity. May extra pa siyang allowance. May life shell. Kailangan natin ma-educate sa mga ganong bagay. It doesn't mean na may ganong konting problema lang sa itsura, itatapon na natin. Pagkain pa rin naman. So ito yung halimbawa sa supermarket, may mga prutas na medyo lamog na, may mga gulay na medyo hindi na maganda yung surface, yan ang kukunin ninyo. So sabihin natin si supermarket, meron din silang protocols kung kailan nila pinupull out. Okay. So yun nga, pag bago pa siya lumamog, actually tinatanggal na. Kasi alam nilang walang bibili. Or sabihin natin 15 days to expire or 1 month to expire. Ang ginagawa ng iba, binabundle, pinopromo. At saka kung hindi na talaga mabenta, sa promo, sa buy one take one, sa kanila tinatapon. So of course, we introduce the system na kung ano man yung ipupull out nila, good quality pa naman. Kung pwede, ayusin pa rin nila yung packaging, tapos i-donate nila sa amin, isa-schedule sa halimbawa naman sa mga eat all you can restaurants, 'di ba? Sa eat all you can, palinawin lang natin para do sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Hindi ho yung mga tirang pagkain ang kinukuha ng SOS. Correct. Ito yung mga pagkain hindi nabenta, hindi nakuha at iso-survive nyo ito, isa-salvage nyo itong mga pagkain na ito. Tama ba yun, Mac? Yes, so sa mga buffet, even sa mga hotel, syempre sa kanila, highest quality, pinakamataas na food safety ang pina-follow nila. So, syempre, kukunin pa rin natin yung safe to consume. So, ano ba yung mga example dito? Syempre, yung mga
Alam niyo yung mga pagkain na nasa back kitchen pa lang, hindi pa Correct, naisa lang, correct. hindi pa nailuluto. Sabihin natin meron kang event, good for 100. 70 lang yung pumunta. Syempre may buffer pa yan. Actually, they are preparing good for 120 or Correct. 150. Oo. So anything na hindi masaserve, yun yung i-rescue namin. Syempre, kailangan naka-maintain pa rin yung tamang temperature, yung itsura ng food, tamang kondisyon ng food bago namin ma-rescue. So from the donor doon sa facility, halimbawa Mami Esperanza Cruz, si Mami Ching at si Tatay Ante na nakikinig at nanonood sa atin, mula sa isang restaurant o sa isang hotel, saan ninyo ito dinadala? Do you bring this directly to the beneficiaries o meron pa kayong preparation na ginagawa? Yan. So, syempre, may talagang proseso kami dyan. Una-una, saan ba nanggagaling yung food? Gaano karami yung food? Anong klaseng food? Sino yung community na malapit dyan? Sino yung community na may capacity to receive that amount of food, that kind of food? Kaya meron din kaming accreditation process sa community. Okay. Sabihin natin hotel food, frozen food. Sino may kapasidad dyan na ilutuin, initin, repurpose, reheat, at maserve? Sabihin natin sa pinakamadaling panahon. At sa pinakamalapit na beneficiaries. Siyempre, hindi naman tayo magpipick up ng pagkain sa Pampanga, dadalhin sa Laguna. Meron din naman nagugutom sa Pampanga. So, may sistema kami. So, ganun siya nangyayari, talagang technical. At yun din ang na-appreciate ng mga partners namin. So sa kasalukuyan, saan kadalasan kayo nagdadala ng mga na food, ng mga na-rescue na pagkain? Sino itong mga ito? Ito ba yung mga nasa mga sektor ng estudyante? Sabi mo kanina, pati mga PDL sa mga bilangguan. Sino-sino pa ang mga nakatatanggap nito? Ayan, syempre yung mga low-income barangay, kasi may mga communities tayo na hindi nakakatanggap ng kahit anong tulong o suporta sa kung anumang organisasyon. At yun nga, mga public schools, simbahan, nabanggit ko na rin yung kulungan, pati yung mga shelter ng mga senior citizen. Kasi sila yung masyadong hindi napapansin. Correct. Kasi sabihin natin sa public school, meron din naman silang feeding program. Kaya meron kaming tinatawag na urgency index, level 1 to level 5. Yung mga level 5, yan yung mga communities na talagang hindi nakakuha ng yung mga any talagang mga depressed communities. Kasi lahat naman ng Pilipino nagugutom, kahit ikaw at ako. Pero syempre, unahin natin yung mas nagugutom. Alam mo, nabanggit mo yan, Mac, kasi sabi ko nga kanina, sa study natin ngayon, majority ng mga Pilipino ngayon nagsasabing nakararanas ng 1 hanggang 3 beses ng pagkagutom sa isang araw. And predominantly after Visayas, doon sa latest study, ang nangunguna kasi Visayas region, pangalawa Metro Manila. So saan ang naaabot ng Scholars of Sustenance? Well, currently, since nagsimula kami noong 2022 lang, nasa Greater Manila area kami. So, from Pampanga down to Laguna, napupuntahan namin. In fact, yung kasamahan ko sa SOS, papunta ngayon ng Nueva Vizcaya. Kasi familiar naman tayo dun sa balitang tinatapon ng mga gulay. Actually, babanggitin ko sana sa iyo yan. So, paano to? Halimbawa, mga kamatis, gulay, talong, repolyo na nabubulok, yan ba bago itapon? Kasi bagsak presyo sa mga magsasaka no? So, paano ang arrangement nyo sa ganyan? Yeah, so siguro a few months ago, talagang umakyat kami dyan sa Nueva Vizcaya at talagang inalam namin ano ba talaga yung sitwasyon dyan. So, ayun nga po, iba-iba naman yung rason bakit hindi na may benta. Siyempre, may tao pang nasa gitna niya, kaya minsan yung logistics challenge. Syempre wala rin silang storage. At maraming reasons bakit na nasasayang yan. And syempre ang talagang gusto nating tulungan dyan, yung mga farmers. Kasi dinadala nila yung mga produce nila, tumatakbo yung oras, syempre nasisira din yung gulay. Hanggang sa walang bibili, uuwi sila ng luhaan, walang perang maiuwi. So ang ginagawa namin, meron kaming barter system with the farmers. Kasi dito sa Metro Manila, nakakatanggap tayo ng mga canned goods sa mga manufacturing. Correct. Truck din natatanggap. So may partnership din kayo sa mga manufacturing industry. Sabi mo nga kanina, kung merong mga konting defect yung kanilang mga lata, mga packaging, yan ay kinukuha nyo na. Correct. Kesa naman itapon. So ito naman ang pampalit nyo doon sa mga gulay na itatapon ng mga magsasaka. Correct. Kasi kung bibigyan natin sila ng pera, doon din naman mapupunta yan. And we also bring them yung mga daily essentials nila. Kasi from supermarket, nasasama dyan, nare-rescue namin yung mga non-food. Shampoo, sabon, tissue, anything na kakailanganin din nila.
So yun ang kapalit. Yun yung kapalit, barter system in our para uuwi din sila na, at least kahit, di ba, walang sayang, at least may natanggap akong... Magbe-break lang tayo. Marami ang interesado sa binabahagi mo, katulad ni Kuyang Ed Humalon at yung mga PWDs na mga nakikinig sa atin. Siyempre, ang isang essential dyan, sa panahong ito, kailangan meron tayong feel good. Sabi nga nila, do little good things. Kahit paminsan-minsan, no. Mamaya, pagbabalik natin, malaman sana ng mga ka-El Pueblo natin paano makakatulong sa kanya-kanyang paraan yung mga kababayan nating nakikinig at nanonood. Babalik ko tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. El Pueblo, publiko. But you have to respect the office of the Vice President. Yan, si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Kay Marcoleta, may pag-asa pa. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa ka ba sa mga taong nalulungkot ngayon? Kung tipong you're not okay kasi may problema kang pinagdadaanan, hala, may sabi-sabi pa naman ang karamihan na ang labis na kalungkutan ay nakakapagdulot daw ng masamang epekto sa kalusugan. Tara, patunayan nga natin ang claim na yan. Ayon kay Dr. Mark Gilinov MD, isang cardiologist, ang mga negatibong emosyon ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng vascular reactivity at may posibilidad na magkaroon ng blood clots. Dagdag pa sa health.harvard.com na ang labis na kalungkutan ay nakakapagdulot ng demensya, pagliit ng size ng utak at poor function of skills tulad ng hirap magplano ng mga bagay, madaling madistract kasi hindi makapag-focus at madalas na nagiging makakalimutin. Bukod dito, isinaan sa University of Rochester Medical Chester na ang psychosocial factors gaya ng depression, job loss at grief ay nagiging dahilan ng heart attack at cardiac arrest sa isang tao. Ayan ha, hindi naman masamang maging malungkot, pero sana isipin din nating humanap ng rason upang ma-divert ang ating kalungkutan at mas mainam kung kumonsulta din tayo sa mga doktor upang ang kalungkutan ay hindi maging rason ng ating kamatayan. Maganda ho itong pinag-uusapan namin ni Mac Florendo ng Scholars of Sustenance dahil mula po sa mga pagkaing patapon na o itatapon pero pwede namang kainin, sayang pa, no? Sa kabila at sa gitna ng mga napakaraming nagugutom, ito yung kanilang initiative, itatawid yung mga donors papunta sa mga beneficiaries. Si Pau Magsaysay nandiyan nakikinig sa atin. Pau, pinapakamusta ni Kong Geraldine Roman si Kong Mila. Si Ma'am May Olaguer nandiyan nakatutok din. Mac, sa iyo na nga manggaling kasi kanina off-air tinatanong ko, halimbawa sa isang pagawaan ng tinapay, may mga substandard na nakita kasi may quality check yan di ba? May mga QR sila dyan, may mga QS sila, iba't ibang mechanism para matiyak na quality products yung ilalabas. Doon sa mga produkto na mayroong konting problema sa packaging, sa mga tinapay na mayroong konting problema pero hindi naman sira. So ito kinukuha nyo mula dun sa donor site papunta sa beneficiaries? Opo, so sa mga manufacturing tulad ng tinapay or mga perishables, yung mga mabilis masira. Sabihin natin tinapay, minsan kasi yung tinapay iba yung kulay or masyado malaki, natusta masyado o kaya hindi nahiwa ng maayos. Pero tinapay pa rin na pwedeng kainin. Siyempre meron lang silang sinusunod na quality na dapat consistent. So naka-schedule po sa amin yan. Tatawag yan, sabihin natin tatawag na yan. Pipick upin namin ang kinabukasan or within 48 hours. Siyempre kailangan kunin agad kasi perishable nga. And then siyempre meron na kaming mga partner communities na pwedeng pagbigyan. So kunwari manggagaling yan ng Laguna, inaalam na namin yung mga communities na malapit dyan na pwedeng pagbigyan agad. At sabi mo kanina off the air, sabi nyo, by the very concept na food for sustenance, maraming nagugutom. As a matter of principle, hindi kayo naglalagay sa inyong warehouse na mga pagkain na i-donate. What's the concept behind that? So yung konsepto ng food rescue, alam natin, syempre kailangan na i-rescue yung pagkain bago masira. At the same time, may nagugutom na Pilipino dyan. So iba din naman yung konsepto ng food bank kung saan ini-store yung food
kung merong mga calamities or may sunog o bagyo, ready yung pagkain na yun para sa kanila. Pero yung food rescue, kasi araw-araw may sayang, araw-araw may nagugutom, kailangan maibigay na agad yan. Tsaka pareho yung time element para wag masira, wag masayang, Correct. at para makakain sa oras ng pagkain yung mga nagugutom. Exactly. So, ganun po talaga. Mac, syempre yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa atin, ang tanong nila, gaano ba kayo karami sa SOS Philippines? Baka naman po pwede silang tumulong. Yan ba yung, sabi ko nga kanina, yung diwa ng bayanihan? Paano tutulong ang mga kababayan nating nakikinig at nanonood? Kasi sabi mo kanina, even sa household level, no, baka meron tayong mga delatang hindi naman natin nakakain. Sa tingin natin, malapit na mag-expire, pero hindi pa naman expire. May mga prutas na lamog lang, gulay na lamog lang. Yan ba'y kinukuha nyo rin? How can the ordinary public or citizen or individual contribute to your cause? Ayan. So, ako lagi kong sinasabi yung food rescue, it's actually a lifestyle change. No? I mean, tayong mga Pilipino, mahilig naman tayo mag-take out kapag may mga event o birthday, but we practice it na talaga maging parte na siya ng kultura natin, na kahit nasa bahay tayo, nasa workplace, nasa event, maging mindful lang tayo na pwede pa naman tong pagkain na to. Or sabihin natin ngayong Holy Week, no, bago magbakasyon yung mga pamilya natin, check muna natin sa mga bahay, no? Baka pwede natin i-share na lang yung mag-expire na o masisira lang. Kaysa na magbabakasyon tayo, babalik tayo, magtataka pa tayo bakit nasira yung pagkain. Alam mo, maganda na banggit mo yan, Mac, kasi tayo mga Pilipino, kung hindi man lahat, meron tayong yung takaw mata, no? Kahit sa pagkain at pamimili, bibili tayo yung sense of accumulation. Tapos makikita natin sa mga fridge natin, sa mga ref natin, inaabot na ng halos mabulok yung pagkain, itatapon na lang, hindi man lang nakain. Correct. So, siguro magandang pagnilayan din natin yan, no? Bilang, sabi mo nga, Holy Week, yung mga pagkaing patapon na po pwedeng ibigay sa iba. Kung sakali gusto naman nilang mag-volunteer, tumulong, meron kaming, halimbawa, meron si Kuyang Roman Faustino sa Valenzuela, meron silang van, meron silang sasakyan, pwede ba nilang i-volunteer to para sa pagkuha ng mga pagkain nire-rescue at paghahatid dun sa mga nagugutom? Of course. So itong food rescue, hindi lang naman kaya ito ng isang organisasyon. Correct, That's why very collaborative kami. Kailangan namin ng tulong lahat. And syempre lahat ng Pilipino kumakain din naman. Bata, matanda, mahirap, mayaman. Kaya sama-sama tayo. Actually, this is a nation-building effort. No? Yeah, Kung ako, hindi naman ako chef, hindi naman ako farmer. Pero meron akong kaalaman na pwedeng i-share sa mga farmer at businesses at sa mga tao. In fact, umiikot kami sa mga corporation, sa mga schools, sa mga subdivision para ituro lahat. Anyone can be a food rescuer. At hindi natin kailangan maging mahusay, hindi kailangan ng abogado, PhD. Ang kailangan mo lang malasakit sa kapwa. Oo, tama. Siyempre, meron pa rin tayong sinusunod na food safety. Correct. Magtanong pa rin tayo kung okay ba to. Tama. Hindi. At siyempre, di ba, hindi naman basta-basta. Hindi naman tayo magbibigay basta-basta. Doon sa mga may restaurants kayo, halimbawa may mga karinderya, meron ba silang paraan para makakonect sa inyo, yung mga gusto pwede bang mag-volunteer daw yung mga gustong magluto ng pagkain? Of course. So, syempre, meron tayong mga partner community kitchens na nakakalat sa buong Metro Manila. So, of course, nasa social media naman tayo, Scholars of Sustenance Philippines. Kung gusto nyo mag-volunteer at magbigay ng suporta, mag-donate, In any form. In any form po pwede. Kanina sabi mo, pati yung mga nasa bilangguan sa PDL, sa Metro Manila, saang mga city jail kayo nandoon? Actually, partner namin yung buong NCR. So, again, kung saan nanggagaling yung food, sinong mas nangangailangan ng food, nabibigyan natin. Meron din kaming listahan ng communities na nagro-rotate din. Siyempre, hindi naman pwede isang sila community lang lagi. Oo. So, at ang maganda sa BJMP, kompleto sila sa gamit at sa tao. May sasakyan din sila. At may personnel. Correct. So, may cook din sila, may sariling cook. At talagang nakukonsumo agad kasi talagang kailangan nila. Oo, Mac, kasi nung huli kong nakapanayam, yung tagapagsalita ng BJMP, ang budget nila nung nakaraang taon ay 75 pesos kada meal. Oo, at kailangan nila na mag-request na maging 100 pesos kada meal. Ayan, may bisita tayo ngayon. But, ayun, napaka-importante kasi yung itong ginagawa natin sa food rescue kasi
ang daming problema din na natatakel, no? Kasi pag sinabing pagkain, kasama na din diyan yung budget nga, yung pera. At gusto ko rin maintindihan ng mga Pilipino, no, dapat i-add natin the reason why we're doing this is for environmental reasons din, no? Oo. Ano, nabanggit mo yung environmental research. 6% ng climate change sa buong Pilipinas yung methane emission na galing sa mga pagkaing itinapon sa mga landfill. So kung mabawasan natin yung mga pagkain na itatapon sa landfill, mababawasan natin yung pollution sa hangin. Correct. So actually from food production to logistic, manufacturing, retail, hanggang sa nasa harapan natin, talaga nakaka-apekto yan. And speaking of environmental, kailangan natin intindihan, balik tayo dun sa financial. Kapag sinasayang natin itong resources na to, we're also wasting money. And we are also wasting the environment resources that sustains us. Totoo. Lupa, tubig, hangin, labor, hangin, totoo. lahat. So kailangan maintindihan ng mga Pilipino. Hindi lang to pampa good vibes o tulong lang. We're doing this for the present generation and most especially the next generation. Correct. Sila makaka-experience ng extreme weather changes. Yung actually, wala na daw tayo sa global warming era. Global boiling na tayo. Isipin mo yun. Kung mainit na ngayon, ano na lang after 20 years. Diba? Correct. At ito, maliban sa napakalaking overarching na claim ng problema sa kalikasan, ito ay tingin ko, sabi ko nga kanina, paring Mac, no, sa ating mga Pilipino, ito yung going back to the very basic of our humanity. No? Correct. Kung anong sobra mo, dapat ibigay mo naman sa kapwa mo. Tama ba yun? Tama ba yun? Siyempre, laging sinasabi ng magulang natin yan, ubusin mo yung pagkain mo, may nagugutom dyan. Maging mabait, maging matulungin. So, basic yun, no? At anuman ang itatapon mong pagkain, sasayangin mong pagkain, ay parang inagaw mo doon sa mga nagugutom. Exactly. Mac, will give you the time para manawagan sa mga kababayan natin, sa mga gustong tumulong, maging bahagi ng inyong advokasya. Nasa iyong pagkakataon, paano at kailan, saan nila kayo maaaring makadaupang palad. Yan, sige po. So again, no, the reason why we're doing this food rescue, again, we're doing this mainly for the environment. No, and of course, the bonus of doing food rescue na nare-rescue, syempre pagkain pinag-uusapan, nasi-share natin to sa mga Pilipino na kasamahan natin. Kasi ako personally, yung dream ko lang dito is to have more productive and progressive, happy, healthy Filipinos. So, kailangan sama-sama tayo dito. Nation building tong ginagawa nating effort. And again, we're not doing this just for the present generation. Ginagawa natin to sa anak natin at sa anak ng anak natin. Correct. So, they can reach out to us, Scholars of Sustenance Philippines. Nasa social media po kami. So, message lang po kayo. You can donate, support, volunteer in many ways that you can. Thank you, Max, sa pagkakataon at syempre for inspiring many of us na mga nakikinig at nanonood. Kaya naman natin gawin Kung tutuusin, kahit hindi na natin hintayin ng pamahalaan, on our own, we can contribute, sabi mo nga, to the nation building. At siguro sa mga nanonood sa atin, lalo sa mga magulang, ituro natin to sa mga bata, no? Para hindi yung mga nakikita natin sa social media, nagsusuntukan yung mga kabataan, nagsasaksakan. Ituro natin yung ganitong values yung damayan at konsepto ng pagtutulungan. Mabuhay kayo, Max, sa SOS at maraming salamat sa pagkakataon. Sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, yan ho ang ehemplo at halimbawa na kaya nating mga Pilipinong makatulong sa kapwa. Sabi ko nga kanina, Mac, mag-Holy Week, magandang panahon to para mag-reflect din tayo paano tayo makakatulong. Sa mga nagnenegosyo, kung problema ninyo, kung paano ninyo i-dispose yung mga pagkain, magaganda pa naman yung quality, hindi naman sira, nandyan ho yung SOS. Mga ka-El-Pueblo, wala na ho tayong oras. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programa. Siyempre, nagpapasalamat po tayo kay Ginoong Mac Florendo ng Scholars of Sustenance SOS Philippines sa kanilang pagkakataon. At sa lahat po ng mga tumutok, nakinig at nanood sa atin at sa buong pamunuan ng DWIC, maraming salamat po. Pagkatapos po ng programa natin, dyan lang po kayo walang bibitiw dahil si Ate Celi Ortega Bueno susunod sa kanyang programang Usapang Senado. Maraming salamat din sa aking may bahay, kay Enza, kay Ina, kay Gael, kay Kayos, at kay Lucio. At syempre sa lahat po sa inyo, ang ating lamang pong, wala pala tayong El Pueblo sa susunod na Sabado dahil Black Saturday. Magkikita tayo sa susunod pang Sabado. Ang aking pong iiwan
bago ang mahal na araw. Itong mahal na araw, sa atin lang to, napakaganda ng translation ng Holy Week eh. Kasi kung iisipin natin, Holy Week, so dapat banal na linggo. Pero tayo mga Pilipino, ang tawag dyan mahal na araw. Yan ho'y pagpapaalala ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pero pagpapaalala rin sa atin ng pagmamahal sa kapwa. Tulad ng sinasabi nga po ng ating bisita ngayong hapong ito. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mabuhay ang Pilipinas.